Pagpasok ni Maria sa loob ng hotel kung nasaan si Luke, ay dali-dali siya nitong sinunggaban ng halik. Doon ay parang sabik na sabik silang parehong pagsaluhan ang pagkakataong mapagpaligaya muli ang kanilang sarili. Dahil sa tagal ng panahong hindi sila nagkita, pinagpaligaya muna nila ang sarili bago nila gawin ang bagay na madalas gawin ng mag-asawa. Nang sabay nilang maabot ang tuktok ng ligaya, nang bigla na lang, "Maria? Huy!" Napakagatlabi siya. "Maria?" Pinitik ni Luke ang kanyang ilong at doon pa lang siya bumalik sa realidad. Napakurap-kurap siya nang bigla siyang matauhan. For God's sake! Nanaginip siya ng gising? Nakatayo siya sa tapat ng pinto ng hotel room ni Luke at kung ano-ano na ang kanyang iniisip. Kung ano-anong imahinasyon na ang naganap sa kanyang berdeng utak sa mga oras na iyon. Daydreaming? Napapangiting biro sa kanya ni Luke. Namula ng gusto ang kanyang buong mukha dahil sa nangyari sa kanya. First time niya iyong maranasan. Ang buong akala niya, totoo na ang nangyayari sa kanilang dalawa ni Luke. Oh God, she's crazy. May iniisip lang ako. Nag-iwas siya ng tingin sa gwapong mukha nito. Mukhang bagong ligo pa lang ito dahil may tuwalya pa itong hawak-hawak. Naka-white t-shirt lamang ito at boxer shorts. Thinking of me? Napapakagatlabi ka kasi habang nakatulala kanina. Hinampas niya ito sa braso nito dahil sa pang-aasar nito sa kanya. Hindi kita iniisip, no? Napahalakhak ito at mukhang tuwang-tuwa sa nakita nitong pagkatulala niya. Mukhang masarap yung iniisip mo, Maria. Hindi ko na kailangang hulaan. Pilyo nitong pang-aasar sa kanya. Chiche! Pulang-pula tuloy ang kanyang mukha. Ano kayang itsura niya kanina habang malalim ang iniisip niya? Come in, babe. Pangiti-ngiti ito at nauna na itong pumasok sa loob ng hotel room nito. Ayokong pumasok dyan. Tanggi niya. Of course, hindi siya papasok sa hotel room nito. Lalo na't silang dalawa lang ang tao sa loob ng hotel room. Wala siyang tiwala sa kanyang kalandian. Mag-orange juice ka muna. Aya pa nito sa kanya. Kinuha niya sa kanyang bag ang wallet nito at iniabot niya ito kay Luke. Tinitigan lang ito ang wallet nito at parang wala itong balak kunin iyon. Kunin mo na tong wallet mo at aalis na ako. Gusto na niyang umalis doon dahil mainit na ang pakiramdam niya. Kung ano-ano kasing pumapasok sa imahinasyon niya. Gusto na niyang tumakbo palayo at magpalit ng pang-ibaba dahil basang-basa na iyon. Ayoko. Napataas ang kilay niya sa sinabi nito. Ayaw mo? Bilis na, Luke. Kunin mo na tong wallet mo. Baka malate na ako sa trabaho ko. Tumingin ito sa relo na nakadisplay sa pader. Late ka na talaga, kaya magpa-late ka na. Pilyo itong ngumiti na mas nakadagdag sa kagwapuhan nito. Luke, hindi ako pwedeng pumasok dyan, no? Alam mo namang may boyfriend na ako. Wala naman tayong gagawing masama. Nangaasar pa nitong sabi sa kanya. Wala nga. Pero ano na lang iisipin niya kung papasok ako dyan? Lumapit ito sa kanya, kaya tuloy nagrambulan na naman ang mga daga sa loob ng puso niya. Napakagwapo nito. Hindi niya tuloy maiwasang purihin ito ng paulit-ulit sa kanyang isip habang papalapit ito sa kanya. Kunin mo na tong wallet mo. Please. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nagpahina sa kanyang buong katawan.
Marahan itong pinisil iyon gamit ang mainit nitong palad. Napalunok siya dahil para siyang nahihipnotismo sa ginagawa nito. Please babe. Sasaglit lang ha. Napangiti ito nang mapapayag na siya nitong pumasok sa hotel room nito. Hinila na siya nito papasok sa loob ng hotel room nito at agad nitong siniil ng mapang-angkin na halik ang kanyang labi. Sinalubong agad niya ang halik nito dahil sabik na rin siyang halikan ito muli. Lalo na hindi siya pinatulog ng halik nito kagabi. Para silang uhaw na uhaw sa isa't isa. Isinandal siya nito sa pader habang masarap na naghahalikan silang dalawa. Isinabit niya ang kanyang dalawang kamay sa liig nito habang nakapulupot ang dalawang kamay nito sa kanyang bewang. Bawat halik nito ay tinutugon niya. Ungol niya dahil sa sarap ng halik ni Luke sa kanya. Oh God, Luke! Maria, natutulala ka na naman. 10 beses ata siyang kumurap-kurap bago niya na-realize na nanaginip na naman siya ng gising. Nakangiti ng husto ang gwapong mukha ni Luke habang pinapanood siya nitong nakatulala. Mahinang mura niya. Sabi ko po, sige kukunin ko na yung wallet ko kung ayaw mong pumasok sa loob. O sige na nga, papasok ako. Wala sa sariling pagpayag niya. Nauna pa siyang pumasok sa loob ng hotel room nito. Natawa naman ito sa reaksyon niya. Sa tingin ko, hindi ka pa nag-aalmusal. Nalilipasan ka ba ng gutom? Siguro nga. May tubig ka ba dyan? Pinapaypayan niya ang kanyang sarili dahil kung ano-anong imahinasyon ang pumapasok sa utak niya. Ngumiti ito at ito na mismo ang nagbigay ng tubig sa kanya. Agad niyang ininom iyon upang mabawasan ang init na kanyang nararamdaman. Uhaw na uhaw? Biro ni Luke sa kanya nang humirit pa siya ng isa pang basong tubig. Anong almusal mo rito? Mukhang nalilipasan na ako ng gutom eh. Orange juice at coffee lang. Hindi pa rin ako nakakapag-breakfast dahil nawala ko yung wallet ko kagabi. May baon ako rito. Kainin na natin. Really? Thanks. Gutom na nga ako eh. Mabuti na lang at nagbaon siya ng 4 na longganisa at fried rice. Tanghalian sana nila iyon ni Girlie, ang katrabaho niya sa jewelry store. Bakit ka ba laging gutom? Tanong ni Maria kay Luke habang kumakain ito ng longganisa at fried rice. Samantalang, orange juice lang ang sa kanya. Dahil tinitigan niya pa lang ito, ay parang busog na siya. Wala kasing nag-aalaga sa akin. Sagot nito na may halong paglalambing sa tono ng boses nito. Tinasan niya ito ng kilay kaya napangiti ito. Ayaw mong magpaalaga, di ba? Sarcastic niyang kontra sa pagpaparinig nito. Natawa ito sa kanyang sinabi. Mukhang natutuwa ito dahil hindi pa rin siya umaalis sa hotel room nito. Ngayon, pwede pa ba magpaalaga sa'yo? Che! Hindi na pwede. Napainom tuloy siya ng orange juice. Kanina pa niya pinapakalma ang kanyang sarili dahil panay ang pag-imahinasyon niya sa mga berde at kamunduhang bagay na maaari nilang gawin sa loob ng hotel room nito. Ngunit nakaka 30 minutes na siya roon ay wala pa itong ginagawang kahit ano sa kanya. Mas excited pa ata itong kumain
ng dala-dala niyang longganisa. Halos maubos na kasi nito ang 4 na pirasong longganisa habang nakakalahati niya pa lang ang orange juice na iniinom niya. Bakit? May boyfriend na ako, di ba? Kaya hindi na pwede. Yun lang? Anong yun lang? Tumahimik ito at pinagpatuloy na lang nitong kumain. Break up with him. Maya-maya, sambit nito pagkatapos nitong maubos ang longganisa at fried rice na laman ng kanyang baunan. Gusto niyang kutusan ang kanyang sarili dahil imbis na umuwi na siya sa kondo niya at alagaan na lang niya si Lucas, ay heto pa rin siya at tumambay pa sa hotel room nito. Ano pa bang ginagawa niya rito? Ha? Sabi ko, makipag-break ka na sa boyfriend mong Chonggo. Ulit nito habang hinuhugasan nito ang Tupperware na pinaglagyan niya ng longganisa. At bakit ko naman gagawin yun? Inubos na niya ang orange juice upang isabay sa hinuhugasan nito. Gusto niyang matawa dahil tinawag nitong Chonggo ang nobyo niya. Hindi naman halatang Peter ito kay Ferdinand. Lumapit siya dito at iniabot niya ang basong pinag-inuman niya na wala ng laman. Tumingin ito sa kanya. Yung tingin na para bang gusto siyang paibiging muli. Napalunok tuloy siya habang nakatingin ito sa kanya. Dahil nakipaghalikan ka na sa akin kagabi. Pilyo itong ngumiti at kinuha sa kanya ang baso. Sinadya pa nitong mahaplos ang kanyang kamay. Nagdulot iyon ng kakaibang kiliti sa kanyang katawan. Kahit kailan talaga, nag-uumapaw ang kagwapuhan nito na parang gusto niya rin tuloy mapangiti sa tuwing umiiral ang kapilyuhan nito. Namula ang kanyang pisngi dahil sa sinabi nito. Naalala niya tuloy ang paghahalikan nilang dalawa sa kanyang kondo kagabi. Napakasarap nitong humalik na halos nakakabaliw na sa sarap kaya tuloy kung ano-anong kabaliwan ang pumapasok sa kanyang utak. Ayoko nga. Baliliwala lang naman sa akin yung paghahalikan natin kagabi. Halos magkanda utal-utal siya. Really? Nangaasar nitong tanong sa kanya na para bang sigurado itong nagustuhan niya kagabi ang halik nito. Para bang gusto nitong iparating sa kanyang hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. Bahala ka na nga dyan. Iiwan ko na yung wallet mo. Aalis na ako. Tumalikod na siya at lumakad ng mabilis palayo rito. Inilapag na lang niya sa isang mesa ang wallet nito. Ngunit hindi pa siya nakakalabas sa hotel room nito nang pigilan siya nito. Hinapit nito ang kanyang biwang kaya naman napayakap tuloy siya sa katawan nito. Not so fast, babe. Bulong nito sa kanyang tinga habang hapit-hapit nito ang bewang niya. Papasok na ako. No! Dito ka lang muna. Ihahatid kita sa work. Look! Hindi nga pwede. Pumiglas siya, ngunit mas naging mahigpit ang pagyakap nito sa kanya. May sabon-sabon pa ang kamay nito, kaya naman nababasa na tuloy nito ang uniform niya. Tinitigan siya nito na nakakapanghina sa kanyang tuhod. Bakit ba mas lalo itong gumagwapo sa pagdaan ng panahon? Bakit ba ginawa ng Diyos na halos perpekto ang mukha nito? Nahihirapan tuloy siyang labanan ang tukso. Wait for me. Maliligo lang ako. Maotoridad nitong utos sa kanya na animoy ito ang nobyo niya. May halo pa ngang pagtatampo ang busis nito. Ayoko. Tanggi niya, kaya naman mas sinapit nito ang kanyang bewang.
If that's the case, sumama ka na lang sa pagligo ko. Agad siyang napatili nang kargahin siya nito at dalhin sa loob ng restroom ng hotel room nito. Luke, ano ba? Ibaba mo ako. Nababaliw ka na ba? Napapangiti lang ito at halatang tuwang-tuwa sa ginagawa nito sa kanya. Hindi kita ibababa dahil tatakasan mo ako. Isinabit lang siya nito sa isang balikat nito na para bang ang gaan-gaan niya. Deep inside her heart, masaya siya dahil malakas na ito. Kayang-kaya na siya nitong buhatin ngayon. Samantalang noon, halos hindi ito makalakad dahil sa aksidenteng natamo nito. Hindi niya akalain na lalakas itong muli at manunumbalik ang lakas ng pangangatawan nito. Pasimple niyang hinawakan ang muscles nito. Gusto niyang kutusan ang kanyang sarili dahil sa kanyang ginawa. Habang ito naman ang nagtututbash habang buhat-buhat siya nito gamit lamang ang isang kamay nito. Ano ba Luke? Ibaba mo nga ako. Galit-galitan niyang saway dito dahil hindi pa rin siya nito ibinababa. Ang tagal pa nitong magsipilyo, kaya naman enjoy na enjoy tuloy siya pag nasahan ang mga muscles nito. At dahil nakasampay siya sa balikat nito, hindi niya maiwasang mapatingin sa matambok na likod nito. Wow! Napalunok tuloy siya at inalis na lang niya roon ang tingin niya. Nang matapos itong magsipilyo, mukhang isasama pa siya nito sa shower, kaya naman nagbumiglas na siya talaga. Huhoy! Look! Ibaba mo na ako. Oo na, hihintayin na kita. Ayokong sumama sa pagligo mo. Napatili siya nang pumasok na ito sa shower room. Promise hindi ka tatakas? Oo, good girl. Ngumiti ito at tinapik ang kanyang likod. Nanlaki tuloy ang kanyang mata dahil sa ginawa nito. Hoy! Chancing ka ha? Sita niya dahil sa pagpalo nito sa kanyang likod. Natawa ito at inulit nitong paluin ang likod niya. Halos tapik lang iyon na nakakakiliti sa kanyang pakiramdam. Ikaw nga, kanina pa rin chancing. Nagreklamo ba ako? Namula tuloy ng husto ang kanyang mukha. Nahalata pala nito ang pasimple niyang pagpisil sa muscles nito. Assuming ka Luke, hindi ha? Mukhang nanggigil ito sa likod niya at pinisil pa nito iyon bago muling paluin. Gusto tuloy niyang mapaungol. Sa sofa ka lang, pag tumakas ka paparusahan kita. Bit-bit pa rin siya nito nang lumabas ito ng restroom. Naramdaman na lang niyang ibinababa na siya nito sa malaki at malambot na sofa sa living room. Dito ka lang. Ulit nito sa kanya. Oo na. Nag-iwas siya ng tingin dito dahil nakakapanghina ang tingin nito sa kanya. Magsasalita pa sana ito nang mag-ring ang kanyang cellphone. Agad niyang sinagot ang cellphone niya. Samantalang nakatingin lang ito sa kanya habang nakayuko ito ng kaunti sa kanya. Hello, Ferds? Sagot niya sa tawag ni Ferdinand. Napakunot agad ang noo ni Luke nang marinig nito ang pangalan ni Ferdinand. May inaasikaso lang ako. Halos pumiyok tuloy siya dahil nakakakilabot ang tingin na ibinibigay ni Luke sa kanya. Turn it off. Bulong ni Luke sa kabilang tenga niya. Hindi tuloy niya maintindihan ang sinasabi ni Ferdinand dahil nakay Luke lamang ang buong atensyon niya. Now, Maria. Bulong pa muli ni Luke sa kanya. Nakakakiliti ang boses nito. Tumatama rin ang mainit nitong hininga sa balat ng kanyang tenga.
Para tuloy siyang robot at agad niyang sinunod ang utos nito. Ibinaba agad niya ang kanyang cellphone at pinatay niya agad iyon upang maputol ang pag-uusap nila ni Ferdinand. Ngumiti agad si Luke dahil sinunod niya ito. Good girl. Nanlaki ang mata niya nang bigyan siya nito ng isang mabilis at matamis na halik sa kanyang lapi. Smack lang iyon, ngunit libo-libong boltahe ng kuryente ang dumaloy sa buong pagkatao niya. Lumakad na ito papasok sa restroom. Napahawak na lang siya sa kanyang labi na hanggang ngayon ay ramdam na ramdam pa rin niya ang masarap na pagdampi ng labi nito sa kanyang labi. She's crazy! Bakit ang sarap? Kahit nangihina ang kanyang tuhod, nagmadali na siyang lumabas ng hotel room nito. Kailangan na niyang makalayo kay Luke bago pa siya mismo ang gumawa ng masama rito. Baka siya pa ang magyaya dito sa kama, kaya kailangan na niyang makaalis roon. Nakahinga siya ng maluwang nang makasakay na siya sa taxi. Alam niyang magagalit ito sa kanya dahil tumakas siya. Anong parusa kaya ang gagawin nito?